Isang magandang oras po sa inyo mga kaibigan. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Alam ko na kayo rin ay nababahala sa mga nangyayari ngayon dyan sa Pilipinas. Particularly itong pinakahuli mga kaibigan, pagtuunan ho natin yung nangyari dyan sa PCO ng Palasyo ng Malacanang. Yung communication office po ng Palasyo, kung saan meron po silang ginawa. Hindi nilang ito minsan na lumalabag sa press freedom at sa umiiral na demokrasya sa ating bansa. At yung free speech, freedom of speech ng bawat isa, lalo na po yung mga mamamahayag. Ito po yung pagpapadala ng PCO o ng Presidential Communication Office ng sulat sa liderato po ng Net25. Ito po yung network ng mga kapatid natin na Iglesia ni Cristo. Tungkol po naman doon sa umano'y ginawang paglabag sa protocol ng kanilang reporter na nakatalaga dyan sa palasyo. Walang iba kundi itong si Eden Santos. Mga kaibigan, hindi natin alam kung ito ba ay tunay na issue ng paglabag sa protocol o dahil itong si Eden pag nagtatanong mga kaibigan nasusukol itong si Auntie Claire. Kumbaga, nahihirapang sumagot itong si Auntie Claire doon sa mga tanong ni Eden Santos mga kaibigan. Katulad nito, merong babanggitin ako sa inyo ng dalawang insidente ng press briefing dyan sa palasyo. Itong si Auntie Claire, sinabi niya mga kaibigan na meron na daw 4,027 na mga barangay ang drug-free dyan sa Pilipinas. Pagmamalaki pa niya ito Parang excited pa siyang ibahagi sa mga media men and women na kumukober sa Malacanang ang balitang ito na kabuuang 4,027 mga barangay ang maituturing ng drug-free dyan sa Pilipinas. Ito ang tanong ni Eden Santos sa kanya mga kaibigan. Pwede ho ba na magbigay kung saang mga barangay yon, saan yung mga addresses, saang bahagi ng Pilipinas sa mga barangay na yon? Ang sagot nitong sa Auntie Claire, yan pa lamang at wala pang detalye sa mga barangay. Malinaw ho na nagkulang dito sa Auntie Claire, di ba? Excited siyang maghayag na 49 o 4,027 barangays ang drug-free, tapos wala kang maipapakitang detalye. Mabusisi yung mga reporter, mga kaibigan, alam niyo naman. Tayo rin ay dating reporter mga kaibigan, kapag may mga press con na yan, meron ka talagang gustong alamin ng detalye kung saan ang punot dulo ng istorya na yan na gusto mong alamin mga kaibigan. Yan ay isang insidente lamang. At yung pangalawa, ito pa itong sinabi ni Auntie Claire noon sa isa pang press conference dyan sa palasyo, na 607 balay silangan reformation centers ang naipatayo na sa ilalim ni Marcos Jr. Ipinagmamalaki din ito ni Auntie Claire. Umaabot na rin sa 607 na mga balay silangan reformation centers ang naipatayo na sa ilalim ng Marcos administration. Ang tanong nitong si Eden naman saan pong banda ang mga drug centers sa Pilipinas ang naipatayo na? medyo napikon yata si Auntie Claire dito sa tanong ni Eden. Sabi niya, sige po, mamaya po ibibigay ko sa inyo. Yan ang mga kakulangan ni Claire Castro. Yun pong tagapagsalita ng Malacanang. Hindi lang tagapagsalita, tagapagtanggol pa. Nasusukol siya dahil excited siya mga kaibigan, na magbigay ng kung ano-ano mang issue na makabubuti sa imahe ng kanilang boss at ng kanyang administrasyon. Pero kapag nagtanong yung mga reporters katulad nung si Eden Santos,
eh, wala siyang maibigay na detalye. Nakakahiya siya pag gano'n, di ba? Spokesperson ka ng palasyo, tagapagtanggol ka. Para kang legal counsel kung umasta. Kaya ang iniisip po ng marami dito, itong sinasabi nilang paglabag sa protocol ng pag-cover sa palasyo ng Malacanang noong nagsunog ng Shabu, nagsunog ng milyon-milyong halaga ng Shabu, dyan po naman sa Tarlac, doon daw nilabag nitong si Eden Santos yung protocol ng pagko-cover doon sa naturang event. Alam ho ninyo, yung pagko-cover ng event na yun, although may protocol, kapag alam mong medyo libre ang Pangulo at gusto mong mauna ka at makuha mo agad ang istorya, reaksyon niya doon sa pangyayari, gagawa ka ng paraan para malapitan mo siya. Yun yung mga tinatawag na ambush interview ba? Lalo na kung radio reporter ka, mga kaibigan. Ano bang protocol ang gustong sundin dyan? Ito ang nakakainis ito eh. Yung kanilang head, PCO secretary, yung itinilagang PCO secretary, itong si Jay Ruiz. Malamang Jay, mas nauna akong napunta sa media sa'yo, pero bakit parang kulang ka? Parang kulang ka sa leadership dyan sa ginagawa nyo dyan sa Palasyo ng Malacanang. Bakit wala kang imik? Kanina, may kumakalat na picture ka. Pero nung gustong i-verify ng isang lady reporter na naman kay Auntie Claire, tungkol doon sa kumakalat na picture mo, gustong mag-verify sa'yo ng lady reporter, pero binablock mo daw siya. Binablock mo siya. Bakit? Tahimik ka yata. Parang nakalimutan mo yata yung mga dati mong kabaro sa media. Parang hindi mo alam ang pinagdaanan mo. Mukhang marami kang kulang. Ha? Si Jay Ruiz, mga kaibigan. Kapag may mga ganyang issue, sumagot ka. Hindi porke nandyan si Claire Castro, nananahimik ka na. Dapat ikaw ang mismong nakakaalam dahil ikaw ang nanggaling sa media. Pero sa totoo lang, mas nauna akong nag-media sa'yo. Kaya sa pakiwari ko, kulang na kulang ang ginagawa mo bilang PCO secretary dyan sa mga nangyayari dyan sa Palasyo ng Malacanang. Itong nangyari kay Eden Santos, mga kaibigan, hindi ho ito yung pangalawang beses Kung maalala ninyo, meron pang silang naging parang sagutan itong si Claire Castro dahil po sa pagtatanong ni Eden Santos sa mga issue na inilalabas nitong si Claire Castro tuwing mga kaibigan, tuwing may press briefing. Sa totoo lang mo kasi dapat yung mga totoo lang, makatotohanan ang inyong ibigay na mga impormasyon sa Malacanang press corps. Hindi yung kulang-kulang, siyempre gustong kunin nitong si Eden Santos ang buong detalye ng ibinibigay po ninyong balita, kaya nagtatanong siya. Kaya nasusukol kayo dahil kulang-kulang kayo sa impormasyon. Si Jerwis, ipagtanggol mo yung mga kabaro mo, hindi yung ganyan na nananahimik ka. Kaugnay nito, mga kaibigan, ang Malacanang Press Corps o yung MPC, sila po yung mga reporter na kumukover dyan sa palasyo ay nagtulungan, mga kaibigan. At sinopla, kinontra itong ginawa ng PCO na pagsulat sa Net25 na nais nilang palitan ang reporter na si Eden Santos na nagko-cover sa Palasyo ng Malacanang. Sinabi ng MPC, isa itong attempt, mga kaibigan, na i-curtail o sikilin ang karapatan ng naturang journalist. Karapatan ng journalist na gawin ang kanyang trabaho, duty, bilang isang mamamahayag, at yung kanyang workplace nga, mga kaibigan, yung kanyang assignment ay yung Palasyo ng Malacanang.
Sinabi nitong o sa isang statement, sinabi ng MPC sa pamamagitan ng kanilang officers na nababahala sila mga kaibigan doon po naman sa sulat ng PCO. Diyan po naman sa liderato ng Net25. Kung kaya nilang gawin ito doon sa isa, gagawin po nila sa lahat. Ano na lang ibig nilang sabihin? Gusto nilang sagkaan? Gusto nilang piliin kung sino po yung magko-cover ng Malacanang para lagi silang pogi? Maling-mali ho yan. Maling-mali yan, Anticlair. Maling-mali yan, J. Ruiz. Nananahimik ka, magsalita ka. Hinahamon ka ng mga journalist, magsalita ka. Anong say mo dito? Dati kang journalist. Alam mo ang dapat at alam mo ang hindi. Bakit kayo namimili ng magko-cover dyan sa palasyo ng Malacanang? Ayaw nyo ng mga journalist na nagtatanong sa inyo at gustong linawin ng mga gusto nyong ibahaging mga balita? Maling-mali yan. Pipiliin nyo yung magko-cover sa palasyo ng Malacanang? Sasagkaan nyo yung karapatan ng bawat journalist at nung tinatamasa ng bawat isa na press freedom, mga kaibigan. Sinisikil ninyo. Maling-mali yan. Wala naman yatang martial law sa Pilipinas. Sino yan ang malinaw na may paglabag sa karapatan ng mga journalist katulad ng ginagawa ninyo ngayon? Hindi lang pala itong si Eden Santos, mga kaibigan, ang nakaranas itong ginagawa ng PCO, mga kaibigan. Meron din nangyari sa isa pang journalist ng People's Journal na gusto ring patanggal noon ng PCO. Diyan sa palasyo ng Malacanang, walang iba kundi itong si Chonayu, kung saan binan po siya ng PCO from covering Malacanang due to her supposed misrepresentation. The PCO claimed that People's Journal used former employer informed the PCO on March 6 about a reshuffle that removed her from the Palace beat. It claimed, ayon sa ulat, na si Yu ay nananatili pa rin kumocover sa palasyo ng Malacanang kahit ang People's Journal ay nag-assign na ng bagong reporter para siya po ay i-replace o palitan. But the MPC officers then questioned the PCO on why Yu's accreditation was under review, given that her new employer, DZME, was a legitimate member of the press corps. Ayun ang kinu-question nila. Bakit ka naman nilagyan mo ng under review? Although wala na sa journal, People's Journal, lumipat na sa radyo, sa DZME, bakit under review pa rin ang nakalagay doon sa kanilang accreditation? Malino na namimili kayo ng gustong mag-cover dyan sa palasyo ng Malacanang. Sinasalan nyo. Demokrasya ba yan? Magsalita ka. J. Ruiz, dati kang journalist, dapat alam mo. Ay, mga kaibigan, so tingnan ninyo ngayon ang nangyayari, Tingnan ninyo ang nangyayari sa Marcos administration, mga kaibigan. Matino ba yan? Nagtatanong lamang po. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating Radyo Pilipino UK channel, isang subscription lamang po, maligaya na tayo. Mula po dito sa lungsod ng London, ang inyong kaibigan, ako po si Buddy Bernardino. Bye for now, folks.